Bureau of Internal Revenue nagsampa ng reklamo sa ilang mga korporasyon at individual na umano'y sangkot sa pag-i-issue at paggamit ng ghost receipt. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita live. Angelique, hindi pa rin pinapalagpas ng Bureau of Internal Revenue ang mga kumpanya at mga individual na gumagamit ng ghost receipt para makatakas sa pagbabayad ng tamang buwis. Katunayan, ngayong araw ay patong-patong na reklamo ang inihain nila dito sa Department of Justice laban sa halos 70 individual. Sa kabila ng paulit-ulit na paalala ng BIR sa mga kumpanya at mga individual na wag nang gumamit ng mga ghost receipt o peking resibo, imbes na tumigil, may ilang mga makukulit pa rin at hindi nagpapatinag sa paglabag sa batas. Dahil dito, 69 na korporasyon, officers at accountants ang sinampahan ng reklamo ng ahensya ngayong araw dito sa Department of Justice. Ilan sa kanila hindi lang basta nagbebenta ng ghost receipt, nagdeklara pa na ng peking mga serbisyo para lang magmukhang lehitimo ang kanilang mga kumpanya. Rehistrado rin sa amin, sa BIR. So, nagre-request din isa. They're going through the process ng registration at kumukuha ng resibo. Pero again, walang produktong binibenta ito at walang serbisyong binibenta. Ang talagang binibenta lang nila ay itong mga resibo na to. So, ginagawa nila yan. Of course, pag tiningnan mo, minsan na gumagamit ng kung sino-sino mga tao lang. At basta pag tiningnan nyo, wala talaga sila dyan. Kaya wala sila sa mga address na nilalagay nila. Isa rin sa nasampahan ng reklamo ay isang malaking construction company pa umano na matagal nang ginagawa ang modus. Hindi lang basta gumagamit ng peking resibo, sinubukan pang mag-VAT refund gamit ang kanilang ghost receipt. Patong-patong na reklamo ang hinaharap nito sa ngayon. Merong isa nasa construction. Katulad niyan, yung isa nating sinampahan ng kaso dahil kasi nakita natin na mabigat-bigat ang ginawa nito dahil kasi nakita rin naman natin na hindi lang sila gumagamit ng ghost receipts pero tinututukan natin dahil nagre-refund pa ito. Hillmarks sa construction, nakita natin na malaki ang naging transaction nito at malaki ang mga peking resibo na ginamit nito, sikat na construction firm ito. Tinatayang sa mga sinampahan ng reklamo ngayon, bilyon-bilyong piso ang nawalang buwis sa gobyerno. Civil at criminal charges ang sinampa ng BIR laban sa mga ito. Paliwanag naman ni Lumagi, pinatawag na nila ang mga kumpanya pero nagmatigas pa rin ang mga ito. Kaya minabuti na nilang sampahan ng reklamo para kung mapatunayan mang lumalabag, makansela ang operasyon. Mariin ulit na babala ng BIR, kahit malaking kumpanya pa, hahabulin nila at hindi palalagpasin kung hindi nagbabayad ng buwis. Inuuna natin yung mga malakihan dahil gusto ko rin naman na maiwasan ang sinasabi ng mga kababayan natin na puro maliliit lang ang hinahabol natin. Pinapakita natin dito na lahat ng hinahabol natin yung mga malalaki at hindi yung mga small fish at yung mga big fish dapat. Ngayon namang holiday season, inaasahan na lalakas kaliwat kanan ang iba't ibang mga negosyo sa bansa. Paalala ng BIR, wag na subukang lumusot sa pagbabayad ng buwis dahil nakabantay sila dito. Maraming magiging transaction dyan ngayong December pero hopefully wala nang gumamit ng mga ghost receipts ngayong mga panahon na to dahil pinapakita natin na gusto natin na itigil talaga ang ganitong negosyo. Angelique, hindi ito yung unang beses na naghain ng reklamo dito sa Department of Justice ang BIR laban sa mga kumpanya at mga individual na gumagamit nga nitong mga ghost receipt. Katunayan ay pangatlong batch na ito na nasampahan nila ng reklamo. Ang ibang mga reklamong naisampa nila ngayong taon ay submitted na for resolution ayon sa BIR at hinihintay na lang nila ang magiging desisyon ng DOJ dito. Kung sakali man na lumabas sa resolusyon na may probable cause ay isasampa ang kaso sa korte at kapag nasampahan ng kaso sa korte ay makakansela ang permit ng mga kumpanya at pati ng mga individual na mag-operate. Kaya hindi na sila makakapag-operate ng kanilang mga negosyo at ang iba ay kung ito man ay mga accountant ay mawawala ang kanilang mga lisensya. Angelique. Okay, so Luisa, merong mga fake receipts o mga ghost receipts. Paano na yung walang receipt? Yung mga kumpanyang nagne-negosyo pero hindi naman nagbibigay ng mga resibo. Anong pwede natin gawin sa kanila?
Angelique, mariing paalala ng BIR kapag may negosyo dapat ay rehistrado sa kanila dahil nga ito ay hahabulin nila kapag naman mga walang resibo ay maaari nilang kapag may mga ganito tayong nakikita na mga walang resibo ng mga negosyo at o hindi man lehitimo yung kanilang mga resibo ay maaari yang isumbong sa tanggapan ng BIR dahil kailangan mag-remit ng kanilang mga tax itong mga negosyo. Once na magkaroon ng negosyo dapat ay may permit yan sa BIR dahil nga kailangan magbayad ng kanilang buwis. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.